Kanyang dalawa nag-post sa Freedom Wall ng kumpanya. Ang pangit talaga ng project ni Ma'am Dutz, hindi makatarungan at iba pang abuso sa lahat. Excuse me? Ay, hala, ma'am, hindi po ako yan. Alam niyo po sa totoo niya si Delilah talaga Uy. yan eh. Bida-bida kasi yan. Ma'am, sinasabi ko lang naman po kasi yung totoo. At ginagawa ko lang din po yung trabaho ko dito. Ang sabihin mo, ginagawa mo ang lahat para mapatalsik ako sa posisyon ko. Eh kung isumbong kita sa pulis? Ay, gusto ko yan, Ma'am Dutz. Presinto agad. Uy. Deserve! Ma'am, may karapatan naman po ako magsalita para sa ikabubuti ng lahat. Ang sabihin nyo, mainit na talaga yung dugo nyo sa akin, Ma'am Dutz. How dare you? Baka nakakalimutan mong mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. You are fired! Ma'am, wala po akong ginagawang masama. At wala rin po kayong ebidensya. Desisyon kayo, ma'am. Fired! Doon ka na sa presinto magpaliwanag! Kamakailan ay nakalaya na sa presinto ang dating Justice Secretary na si Laila De Lima. Bakit nga ba siya pinayagan ng Korte Suprema na magpiyansa? Batay kay Presiding Judge Henergito, humantong siya sa desisyong ito sapagkat una, matapos himayin ang mga pahayag ng mga saksi, ay napag-alaman na hindi sila sapat upang mapatunayan na pinumunuan ni De Lima ang iligal na palitan ng droga sa New Bilibid Prison. At ikalawa, bukod sa mga testimonya ay walang ibang ebidensyang nakalap na makapagpapatunay ng koneksyon ni De Lima sa mga akusado. Kung wala namang konkretong basihan ng akusasyon kay De Lima, nagugulumihanan tuloy ang masa kung bakit nga ba siya humantong sa likod ng rehas. At ang posibleng dahilan dito ay ang kanyang pagiging kritiko sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang dating Human Rights Commissioner, naglunsad si De Lima ng investigasyon sa Duterte Death Squad at sa karumal-dumal na mga pagpatay sa Oplan Tokhang. Kaya naman, pagkatapos lamang ng ilang buwan ay sinikmuraan na si De Lima sapagkat nagpahayag si Duterte na kinonsinti raw niya ang drug trade sa presinto. Ngayong naabsweldo na ang dalawang kaso ni De Lima, nararapat lamang na makilatis ang kanyang mga natitirang kaso. Sa pahayag ni European Union Ambassador Luc Veron, ang paglaya ni De Lima ay isang mahalagang hakbang tungo sa katarungan. Kung kaya't nararapat anya na mapabilis ang pagproseso ng mga ito. Nawa ay hindi na maulit ang kapalaran ni De Lima kung saan binibigkasan ng pamahalaan ang bibig ng mga kritiko. Kaya naman makatarungan ang desisyon ng korte na payagan siyang makapagpiyansa at makalabas sa rehas, sapagkat bahid ng putik sa hustisya ang pagpapakulong ng mga individual base sa mga kwentong barbero lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Sam Evangelista. Ako naman si Mac Alcazar, At ako si Hannah De Chavez para sa Lights. camera. Opinion.